Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajen pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Boom! Sa utos ng punong ministro, umatras na ang lahat. Mas malakas pa sa mga sigaw ng kamatayan ang umalingaw-ngaw na utos sa buong larangan ng digmaan. Habang nagpapatuloy ang mabangis na labanan at walang tigil sa pagpapakawala ng kanilang mga nakamamatay na teknik ang apat na Sword King, mabilis na kumalat ang mensahe ni Baili Jingwei. Napahinto si Xiang Guanfion sa mismong sandaling magpapakawala na sana siya ng panibagong pag-atake. Malapit na tayong manalo, tapos bigla tayong urong. Ano bang iniisip ni Baili Jingwei? Huminto rin sa pagtugtog ang Zither Sword King. Malamang natalo na tayo sa ibang bahagi ng digmaan. Paanong natalo? Galit na sigaw ni Xiang Guanfion. Lamang na lamang tayo at malapit nang mapasok ang hilagang lupain. Nangako pa si Baili Jingwei na tutulungan akong sakupin ang silangang lupain. Ngayon, urong tayo sa mismong oras na bibigay na ang kalaban. Hindi ko matatanggap ito. Napailing si Dan Qingshen. At ano ngayon? Digmaan ito ng gitnang lupain laban sa apat na lupain. Kung iniutos ng punong ministro ang pagtigil, wala nang lalaban. Kung gusto mong harapin ang apat na lupain ng mag-isa, walang pumipigil sa'yo. Napangiti naman ang Wine Sword Immortal. Hehe. Mabuti na rin ang tigil laban. Hindi na ako kailangang pumatay pa at mas lalong hindi ko na kailangang makasama sa listahan ng mga kinamumuhian ng dati kong mga kaibigan. Tahimik na isinilid ng Zither Sword King ang kanyang kin at umalis. Bagaman halatang galit na galit, wala ring nagawa si Xiang Guanfion kundi sumunod sa utos at umatras. Hindi nagtagal, kumalat ang utos sa buong hukbo ng Sword Star Empire. Isa-isang tumigil ang labanan at nagsimulang umatras ang kanilang hukbo. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang bakbakan, nabalot ng katahimikan ang buong larangan. Sa panig ng hilagang lupain, mahigit 200 depensibong pormasyon ang nawasak at mahigit kalahati ng kanilang hukbo ang nasawi. Kaunti na lamang at mababasag na rin ang huli nilang depensa. Basang-basa ng pawis si Marshal Lu Yunhai habang nakakuyom ang kamao. Humawak kayo. Isang araw pa. Kahit isang araw lang. Kailangang mabigyan natin ng sapat na oras ang ating mga kasama. Hindi natin maaaring sirain ang plano ng Grand Marshal. Ngunit nilamon ng sunod-sunod na pagsabog ang kanyang tinig. Napabuntong hininga siya. Sa puntong ito, wala nang saysay ang mga taktika o talumpati. Lakas na lamang ang magpapasya kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay. Bigla namang tumigil ang mga pagsabog. Nagmadaling lumapit si Tuoba Tian, bakas ang saya sa mukha. Marshal Lu! Magandang balita! Umaatras na ang hukbo ng Sword Star Empire. Nakaligtas tayo. Umaatras? Napatulala si Lu Yunhai bago agad na lumingon kay Zhuge Changfeng. Steward Zhuge, ano ang ibig sabihin nito? Bakit sila biglang umurong? Bago pa makasagot si Zhuge Changfeng, dumating ang isang kawal na may dalang jade slip. Agad itong binasa ni Lu Yunhai. Kasunod noon, galit niyang ibinagsak ang jade slip sa lupa. Mga matandang iyon. Ano ang nangyari? Nagtatakang tanong ni Zhuge Changfeng. Mahigpit na nakakuyom ang kamao ni Lu Yunhai. Ayon kay Sir Leng, ipinahinto ng mga pinuno ang pag-atake nang malapit na sanang mapatay ang Invincible Sword. Ano? At si Brother Zhu? Malungkot na yumuko si Lu Yunhai. Hinabol niya ang Sea Demon at mula noon ay nawawala na siya. Ang lahat ng desisyong ito ay ginawa ng mga matatandang pinuno. Tumango si Zhuge Changfeng. Kaya pala. Nagkaroon sila ng lihim na kasunduan. Tapos na ang digmaan. Paanong matatapos? Sigaw ni Lu Yunhai. Mahigit kalahati ng ating hukbo ang namatay. 40 milyon na lang ang natitira. Ayon kay Sir Leng, halos 60 milyong tao ang isinakripisyo para lamang mapagod ang Invincible Sword. 100 milyong buhay ang nawala. Ngayon, umatras na lang sila. Kapag bumalik ang kaaway balang araw, paano na tayo? Sino ang mananagot sa lahat ng namatay? Wala na lang ba silang saysay? Tahimik na napabuntong hininga si Zhuge Changfeng. Clan Head, hayaan niyo akong magsalita ng prangka. Bilang dating punong ministro, alam ko kung ano ang tunay na pinapahalagahan ng mga nasa kapangyarihan. Sinamantala ni Baili Jingwei ang pagkawala ni Steward Zhu. Tinamaan niya ang mga pinuno sa kanilang pinakamahinang bahagi,
ang kanilang pagnanasa sa kapangyarihan. Ang kapalaran ng 4 na lupain at ang milyon-milyong buhay na nawala, hindi iyon ang pangunahing iniisip nila. Marahil handa silang mamatay para sa kanilang paninindigan, ngunit may mga bagay na mas mahalaga pa sa sarili nilang buhay. Mas mahalaga pa kaysa sa ating mga buhay. Palaging sinasabi ni Stewart Zhu na ang pagnanasa ang siyang pinakamalaking tanikala ng tao. Kaya sa loob ng napakaraming taon, kinatatakutan ng 4 na lupain ang isang mahina at walang lakas na iskolar na tulad ni Bailey Jingwei. Dahil siya ang tunay na dalubhasa sa pagmamanipula ng pagnanasa ng tao. At ang tanging taong kayang makipagsabayan sa kanya ay si Brother Zhu. Tumango si Lo Yunhai habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Namimiss ko na si Brother Zhu. Kahit nawawala siya, hahanapin ko siya kasama si ate. At kapag nakita ko siya, hindi ko na siya hahayaan pang mawala. Napangiti si Zhu Changfeng. Mukhang bumalik na naman ang dating iyaking Lo Yunhai. Tumigil ka nga, inis na sagot ni Lo Yunhai. Sa kailaliman ng North Sea. Nakahiga pa rin si Zhu Fan sa ibabaw ng nagyelong dagat, walang malay at halos wala ng buhay ang anyo. Tahimik siyang binabantayan ni Kiaor. Maging si Heaven Sealing Sea ay hindi na pinansin ang sarili niyang mga sugat. Ngunit hindi nila alam. Mas masakit pa kaysa anumang sugat ang pusong tuluyan ng nawalan ng pag-asa. Lubusan ng nalubog si Zhu Fan sa kailaliman ng kawalan. Siya lamang ang makakapagpasya kung babalik pa siya o tuluyan ng bibitaw. Patak. Isang patak ng tubig ang bumagsak at lumikha ng maliliit na alon. Sa isang madilim at walang katapusang espasyo, nakatayo si Zhu Fan sa tabi ng isang lawa. Walang anumang emosyon sa kanyang mga mata. Para siyang isang bangkay na nakatayo lamang. Maya-maya. May isang matandang kamay ang marahang dumampi sa kanyang balikat. Hindi man lang siya kumurap. Isang matandang lalaki ang umupo sa kanyang tabi at marahang ngumiti. Bumalik ka na naman. Hindi ba sinabi ko sa'yo noon? Huwag kang bumalik sa madilim na lugar na ito. Kapag tuluyan kang naligaw rito, hindi ka na makakalabas. Mahinang lumingon si Zhu Fan. Sino ka? Tumango ang matanda. Ako rin ang taong nagsabi sa'yo noon na sa tuwing mapupunta ka rito, pipigilan kitang tuluyang mawala. Noong una, dahil malapit ka nang mamatay. Ngunit ngayon mas mapanganib ito. Hindi ang katawan mo ang namatay, kundi ang puso mo. Mahinang yumuko si Zhu Fan. Pasensya na muli kitang inabala. Hindi napigilan ng matanda ang mapangiti. Hindi mo man lang ba gustong malaman kung sino ako? Umiling si Zhu Fan. Hindi na mahalaga. Tapos na rin naman ang lahat. Napailing ang matanda. Sayang naman kung susuko ka agad. Ako ang nagligtas sa huling hibla ng buhay ng babaeng mahal mo. Kung gusto mo siyang makita muli, mabuhay ka. Hintayin mo siya sa Sacred Domain. Biglang nanginig ang buong katawan ni Zhu Fan. Ano? Unti-unting nabalot ng 7 kulay na liwanag ang matanda. Naaalala mo ba ang sinabi ko noon? Kapag tunay mong mahal ang isang tao, tanggapin mo ang lahat tungkol sa kanya. Ganoon din ako. Hindi ko hahayaang tuluyan kang maglaho. Ngunit ito na ang huli nating pagkikita. Mula ngayon hindi na kita mapoprotektahan. Kaya ingatan mo ang sarili mo. Unti-unting naging purong 7 kulay na liwanag ang matanda. Hanggang sa tuluyan siyang maglaho sa dilim. Senior! Biglang nagmulat ng mga mata si Zhu Fan at napabangon. Napalundag sa tuwa si Kiaor. Dad! Gising ka na! Napangiti si Heaven Sealing Sigi. Sa wakas, nagising ka na rin, bata. Kaunting sugat lang ang tinamo mo pero bumagsak ka dahil sa matinding pagkapagod. Isang buong linggo kang walang malay. Akala ko tuluyan nang nawala ng pagnanais mabuhay ang puso mo. Biglang kinapa ni Zhu Fan ang malamig na selyo sa kanyang mga mata. Ngunit ang una niyang hinanap ay ang presensya ni Chu Qingcheng. Wala. Qingcheng. Senior C, inasaan si Qingcheng? Napangiti si Sigi. Ang babaeng iyon? Huwag kang mag-alala. Ikaw mismo ang nagligtas sa kanya. Ako? Tumango si Sigi. Upang iligtas ka, isinipsip niya sa sarili niya ang apocalyptic thunderflame. Habang tuluyan nang naglalaho ang kanyang kaluluwa, may isang sovereign path na biglang lumabas mula sa iyong katawan. Iyon ang nagprotekta sa huling hibla ng kanyang kaluluwa at pumigil dito na tuluyang maglaho. Namutla si Zhu Fan. Sovereign path.
Hindi ba't ang kakayahang iyon ay pag-aari lamang ng mga sovereign? Ang pinakamataas na antas ng Dao. Paano ko nagkaroon yon? Nagkibit balikat si Sigi. Hindi mo alam? Siyempre hindi. Kung alam ko, matagal ko na sana itong ginamit. Napailing si Sigi. Kung ganoon mas lalo akong walang sagot. Ayon sa alamat, tanging ang 10 sovereign lamang ang maaaring gumamit ng sovereign path. Imposibleng magkaroon niyan ang isang cultivator na tulad mo. Kaya ang tanging paliwanag may isang sovereign na matagal nang nagbabantay sa loob mo. Napaisip si Zufan. Biglang sumagi sa isip niya ang mahiwagang matandang ilang beses nang lumitaw sa pagitan ng buhay at kamatayan. Siya ba ang matagal nang nagpoprotekta sa akin? Pero sino siya? Bakit lamang siya nagpapakita kapag nasa bingit na ako ng kamatayan? Napakaraming tanong. Ngunit wala ni isa mang kasagutan. Huminga siya ng malalim. Senior, na saan na yon ang kaluluwa ni Kincheng? Ngumiti si Sigi. Inihagis ko siya sa Sacred Domain. Sacred Domain? Alam mo bang may lihim na koneksyon ang North Sea at ang Sacred Domain? Napaisip si Zufan. Ayon sa mapa ng Dragon Ancestor, may World Wine Tunnel malapit sa North Sea. Pero hindi ko alam ang eksaktong lokasyon nito. Napangiti si Sigi. Kung ganoon, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol sa Heavenly Rebirth Lake. Biglang lumiwanag ang mukha ni Zufan. Ang maalamat na lawa na kayang magbigay ng panibagong buhay. Tumango si Sigi. Iyan mismo. Ang Heavenly Rebirth Lake ang lugar kung saan naunawaan ng Rebirth Sovereign ang kanyang Dao. Kaya nitong baluktutin ang oras at espasyo. Hanggat may natitirang kahit katiting na kaluluwa, maaari kang muling ipanganak. Ngunit tanging ang mga tunay na itinadhana lamang ang maaaring makapasok doon. Nang mabuksan mo ang puwang sa pagitan ng mga dimensyon, gamit ang iyong Thunder Flame at Divine Eye of the Void, nagkaroon ng pagkakataong makapasok doon si Kincheng. Kung hindi tuluyan na sana siyang naglaho. Unti-unting lumitaw ang ngiti sa labi ni Zufan. Kaya pala sinabi ng matandang iyon. Mabuhay ka at magkikita kayo muli sa Sacred Domain. Nasa Sacred Domain na si Kincheng. Hindi pa siya tuluyang nawala. Naghihintay siya. Sa araw na muli silang magkikita. Unti-unting napalitan ng pag-asa ang dating pusong punong-puno ng kawalan. Ngayon, may dahilan na siyang mabuhay. Hindi lamang para sa laban, kundi para sa pag-ibig. Biglang may narinig silang mahinang ugong. Napalingon si Zufan. Ang vaulting demonic sword ay patuloy na nanginginig. Patuloy pa ring sinusunog ng apocalyptic thunder flame ang espada. Napatawa si Sigi. Hehe. Siguradong masakit yan. Habang 1 linggo kang natutulog, walang tigil ding sinusunog ang espada. Ang kakaibang sword spirit na yan talagang napakatanga. Ang iba pang 3 divine sword ay nawalan agad ng sword spirit matapos lamang ang 1 oras. Pero ang espada mo patuloy na ginamit ang sarili nitong spiritual energy upang panatilihin buhay ang apoy sa loob ng 7 araw. 7 araw nitong tiniis ang paghihirap. Malakas na umugong ang espada na tila nagrereklamo. Napangiti si Zufan. Naiintindihan ko. Gusto mong maging mas malakas. Subukan natin. Napakunot no si Sigi. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Zufan. Kinuha niya ang kanyang storage ring mula kay Kiawer. Sunod-sunod na sacred stones ang lumipad palabas at bumaon sa yelo. Tahimik lamang na nanood si Sigi. Makalipas ang 6 na oras. Isang napakalaking refining array ang nabuo. Napasinghap si Sigi. Refining array? Para saan? Ngumiti si Zufan. Para sa refinement. Tumalon papasok sa array ang demonic sword. Kasunod nitong lumipad ang 3 pang divine sword. Huminga ng malalim si Zufan. Langit at lupa. Misteryo at kalikasan. Lupa, tubig, hangin at apoy. Thunder flame, magsilbi kang tulay. Pag-isahin ang 4 na espada. Demon transformation art. Boom! Yumanig ang buong mundo. Biglang lumakas ang itim na thunder flame. Nilamon nito ang 4 na sacred sword. Unti-unti. Nagsimulang matunaw ang mga ito. Napahinto sa paghina si Sigi. Impossible. Binubuo ng Sword Sovereign ang mga sacred weapon na yan.
Paano mo natutunaw ang mga yon? Umiling si Zufan. Hindi ko kayang higitan ang Sword Sovereign. Hindi ko rin sinusubukang lumikha ng bagong sacred weapon. Pinag-iisa ko lamang sila. Napailing si Sigi. Hindi maaari. Maging ang Sword Sovereign ay nabigo noong sinubukan niyang pagsamahin ang 5 kapangyarihan ng Sacred Beast. Kulang siya ng isang bagay. Mahinang ngumiti si Zufan. At ang bagay na yon nasa akin. Biglang sumabog ang napakaitim na demon energy. Tuluyan itong nilamon ang 4 na espada. Sa loob ng madugong pulang liwanag ng demonic sword. Unti-unting nagsanib ang kanilang mga anyo. Natunaw. Naghalo. At naging isang espada. Isang napakaitim na espada. Na may bughaw. Pula. Berde. At gintong guhit sa talim. Napanganga si Sigi. Ngayon ko lang naalala. Nasa iyo ang kapangyarihan ng 5 sacred beast. Ang Thunder Flame ang pinakamataas na apoy sa mundo. Ito lamang ang kayang tunawin ang sacred weapons. At gamit ang Demon Transformation Art. Nagawa mong pagsamahin ang kanilang mga sword path. Ang bagay na nabigong gawin ng Sword Sovereign na gawa mo. Mahinang umugong ang bagong espada. Mahigpit itong hinawakan ni Zufan. Umiling siya at mumiti. Hindi ako ang gumawa ng himalang ito. Ang 9 Serenity Sovereign. At ang Sword Sovereign. Ako lamang ang tumayo sa balikat ng mga higanting nauna sa akin. Pagkatapos ay yumuko siya kay Heaven Sealing CE. Senior CGU. Habang buhay kong tatanawin ang utang na loob ko sa inyo. Paalam. Kailangan ko nang magtungo sa Sacred Domain. Sa baybay ng hilagang dagat, na winasak ng mabangis at madugong digmaan, abala ang mga natitirang disipulo ng Sea Bright Sect sa pagpapanumbalik ng kanilang wasak na tahanan. Samantala, may ilang taong patuloy na naglalakad sa kahabaan ng dalampasigan, sumisigaw at naghahanap sa isang lalaking nawawala. Zufan! Nasaan ka, Zufan? Luhaan sina Luo Yunqiang, Xuang-er, at ang kanilang mga kasama habang walang tigil na hinahanap ang kanyang bakas. Sa tabi nila, mabigat ang buntong hininga ni Luo Yunhai habang nakatanaw sa malawak na karagatan. Kuya Zo, nalaman naming buhay ka pa, pero saan ka naman napunta ngayon? Pinahid ni Luo Yunqiang ang kanyang mga luha bago nagsalita ng may hinanakit. Palagi na lang siyang sumusulpot at nawawala na parang hangin. Kahit gaano pa siya kaabala, sana man lang ay nagpadala siya ng balita. Lagi na lang niya kaming iniiwang nag-aalala. Ngunit isang malamig na tinig ang sumingit. Ang isang taong gaya niya ay matagal nang patay. Lumingon silang lahat sa isang maringal, ngunit malamig na dalaga, si Murong Xui, na tahimik na nakatanaw sa dagat. Dahil sa lakas ng Sea Demon, imposibleng nakaligtas siya. Ang huling ulat ay nagsasabing ang grupo lamang ng Invincible Sword ang nakabalik. Walang duda na durog na siya sa ilalim ng mga kuko ng halimaw. Naggitngit sa galit si Luo Yunqiang. Ano bang ginawa sa iyo ni Zufan? Hindi pa nga natin alam kung buhay siya o hindi, sinusumpa mo na agad. Huminga ng malalim si Murong Xui. Mabuti man o masama, ang katotohanan ay hindi nagbabago. Ang buong mundo ay alam ang kanyang mga kasalanan. Tumayo si Luo Yunhai at hinarang ang kanilang daraanan. Miss, bago mo husgahan ang aking kuya, alamin mo muna ang buong katotohanan. Bilang kanyang kapatid at clan head ng Luo Clan, hindi ko hahayaang basta mo na lang siyang tawaging halimaw. Sabihin mo sa akin, bakit mo siya tinatawag na demonyo? Sinimulan ni Murong Xui ang kwento ng nangyari sa Central Area at ang lahat ng ginawa ni Zufan. Ngunit matapos niyang magsalita, umiti lamang si Luo Yunhai. Ang Central Area ay ating kaaway. Napapaligiran si Kuya Zo ng mga kalaban. Ang ginawa niya ay pagtatanggol sa sarili at pakikidigma. Kung krimen yon, hindi ba't ganoon din ang ginawa ng lahat ng pinuno ng 4 na lupain, kabilang ang Murong Clan? Tutol si Murong Xu. Pero dinamay niya ang napakaraming inosenteng mga ngalakal. Mariing sumagot si Luo Yunhai. Ang mga kumakapit sa makapangyarihan ay dapat handa ring madamay sa pagbagsak nito. Ngunit napakaraming buhay ang nawala. Ang nakikita mo ay mga buhay. Ang nakikita ko ay katarungan. Hindi pa rin sumuko si Murong Xu. Hindi lahat ng nagkasala ay nararapat mamatay. At sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magpasya kung sino ang dapat mabuhay o mamatay? Matalim ang titig ni Luo Yunhai.
Minsang sinabi ni Kuya Zo, ang katiwalian ay lumilikha lamang ng mas maraming katiwalian. Maaaring isang karayom lamang ang ninakaw nila, ngunit ang bunga ng kasalanan ay babalik din sa kanila. Ang mga negosyanteng naliligo sa kayamanan ay hindi malilinis ang kanilang mga kamay. Ang ginawa ni Kuya Zuo ay pagpapairal ng hustisya. Galit na sumagot si Murong Xu. Hindi siya ang langit. Sino siya para humatol sa ngalan nito? Agad siyang sinagot ni Lo Yunhai. At ikaw ba ang langit? Ano ang karapatan mong tawagin siyang masama habang ikaw ang nagsasabing ikaw ang matuwid? Napatahimik si Murong Xu. Napangiti si Zhu Changfeng. Talagang malaki na ang ipinagbago ng clan head. Lumapit siya at nagsalita. Bilang dating punong ministro ng isang imperyo, masasabi kong maraming opisyal at mangangalakal ang yumaman sa ibabaw ng mga bangkay ng iba. Miss Murong, nakikita mo lamang ang mga namatay, ngunit hindi mo nakikita ang ugat ng trahedya. Bilang dating kalaban at ngayoy kasamahan ni Steward Zuo, masasabi kong patas siyang tao. Patas? Mapanuyang tanong ni Murong Xu. Itinuturing mo bang patas ang planong ikinamatay ng napakaraming tao? Biglang sumigaw si Lo Yunhai. Commander Toba. Narito. Tumayo si Tuoba Taishan. Noong 12 taon na ang nakalipas, ano ang relasyon natin? Magkaaway. At si Zufan? Kaaway rin. Nagharap ba kayo sa digmaan? Ano ang naging resulta? Ganap akong natalo. Nalipol ang aking hukbo at doon nagtapos ang aking karera. Kinamumuhian mo ba siya? Umiling si Tuoba Taishan. Ang isang tunay na sundalo ay hindi nagtatanim ng galit sa kalabang tumalo sa kanya. Ang pagkamuhi ay para lamang sa mga duwag. Ang tanging nararamdaman ko kay Zufan ay paghanga. Nais ko lamang siyang makaharap muli sa larangan ng digmaan. Tumango si Lo Yunhai bago muling humarap kay Murong Xu. Nakita mo na? Sa digmaan, ang sukatan ay tagumpay o pagkatalo, hindi ang dami ng namatay. Sa oras na tumapak ka sa larangan ng labanan, handa ka ng mamatay. Walang mabuti o masama roon, tanging malakas at mahina. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang malaking mapa. Dahil sa plano ni Kuya Zuo, ang labanan ay nanatili lamang sa Northern Lands. Nailigtas ang 3 ibang lupain. Kahit nakapasok ang hukbo ng Central Area sa kanilang mga teritoryo, hindi sila tumigil saan man upang manggulo. Umuwi ka sa Southern Lands at tingnan mo mismo, may kahit isang damo bang nasira. Nagpatuloy siya. At kahit sa Northern Lands naganap ang digmaan, naharang namin ang kaaway sa hangganan. Habang ang aming hukbo ay nakikipaglaban sa Invincible Sword, nanatiling ligtas ang mga sibilyan sa likuran. Nang matapos ang digmaan, normal pa rin ang kanilang pamumuhay. Iyan ang tunay na pagiging patas. Mahinang nagsalita si Murong Xu. Pero dahil sa plano niya napakaraming sundalo ang namatay. Mahigpit ang sagot ni Lo Yunhai. Miss Murong, hindi ba malinaw? Ang mga namatay ay yaong mga kusang lumaban. Hindi niya dinamay kahit isang inosenteng tao. Huminga siya ng malalim bago sinabi ang kanyang huling paliwanag. Ang digmaan sa pagitan ng 4 na lupain at ng Central Area ay laban para sa kapangyarihan at interes ng mga taong gumagamit sa mga lupain ito. Ang mga sundalong namatay ay namatay dahil pinili nilang lumaban. Ang tunay na kasamaan ay ang idamay ang mga walang kinalaman. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang halimbawa. Isipin mong nagmamaneho ka ng karwaheng hinihila ng espiritong hayop. May 6 na batang naglalaro sa gitna ng daan at isang inosenteng batang nagtatago sa likod ng puno. Kung lilihis ka, masasagasaan mo ang nag-iisang inosente. Ano ang pipiliin mo? Hindi makasagot si Murong Xu. Ako na ang sasagot. Malakas na sinabi ni Lo Yunhai. Ikaw ay pipihit upang iligtas ang 6 na bata at hayaang mamatay ang isang inosente dahil mas marami sila. Ngunit iba si Kuya Zuo. Babanggain niya ang 6 na batang nasa maling lugar dahil sila ang may kasalanan. Hindi niya hahayaan na ang inosente ang magdusa para sa pagkakamali ng iba. Iyan ang tunay na pagiging patas. Mahigpit ang kanyang titig. Ganoon din sa digmaang ito. Ang pagdamay kahit isang inosente ay siyang pinakamalaking kasalanan. Ngunit kaming mga mandirigma ay kusang lumaban para sa aming sariling panig. Kung mamatay kami, iyon ay bunga ng sarili naming pasya. Tuluyang natahimik si Murong Xu. Sa huling pagkakataon, mariing sinabi ni Lo Yunhai.
Alam kong hindi santo si Kuya Zo. Isa siyang demonyo, ngunit isang demonyong aking iginagalang. Hindi siya nananakit ng mabubuting tao. Ang mga nilalabanan niya ay kapwa mga demonyo. Sa aking mga mata, siya ang kamay ng langit na nagpaparusa sa tunay na kasamaan. Kaya hinihiling kong itigil mo ang pang-insulto sa kanya. Ang iyong mababaw na pag-unawa sa kabutihan at katarungan ay walang puwang sa mundong ito. Tumalikod si Luo Yunhai at tahimik na naglakad palayo, iniwang tulala si Murong Xue at ang kanyang mga kasama. Mabilis namang sumunod si Zhuge Changfeng upang maabutan ang clan head. Makalipas ang ilang sandali, huminto si Luo Yunhai. Clan head. Napansin ni Zhuge Changfeng ang madilim na ekspresyon at mahigpit na pagkakakuyom ng kanyang mga kamao. Mahinang nagsalita si Luo Yunhai. Steward Zhuge, napaka-passive natin. Noon, kahit wala pang pangalan ang Luo clan, hindi ko naramdamang ganito tayo kawalang laban. Napakalapit na nating magtagumpay matapos ang napakalaking sakripisyo, ngunit isang utos lang mula sa mga nasa itaas at kailangan nating isuko ang lahat. Tumango si Zhuge Changfeng. Nauunawaan ko ang nararamdaman nyo. Ngumiti siya ng bahagya habang kumikislap ang kanyang mga mata. Gusto ninyong agawin ang kapangyarihan at ibalik ang dating walang kapantay na pag-angat ng Luo clan. Tumango si Luo Yunhai. Mabilis tayong lumago sa kanlurang lupain pero napakabait natin. Wala tayong tunay na kapangyarihang magpasya. Inuutusan lang tayong magsakripisyo pagkatapos ay biglang pinatitigil. Wala man lang tayong boses. Lagi na lang tayong sumusunod. Humigpit ang kanyang kamao. Gusto kong kami ang mamuno sa mundong ito at hindi na muling maging laruan ng mga matatandang iyon. Ngumiti si Zhuge Changfeng. Nauunawaan ko ang lahat, clan head. Ngayong unti-unting bumabangon ang mundo matapos ang kaguluhan, ito ang pinakamagandang pagkakataon. Tutulungan namin kayong makamit ang kapangyarihang iyon. Tahimik na tumango si Luo Yunhai bago muling naglakad kasama ang kanyang mga tao. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagnanasa sa kapangyarihan. Noong nasa tiyanyo pa sila, si Zhu Fan ang laging gumagawa ng plano para sa Luo clan. Bagamat mahina noon ang kanilang puwersa, hindi sila kailanman naging walang magawa. Unti-unti nilang binago ang kanilang kapalaran hanggang sa marating ang tugatog. Bago umalis si Zhu Fan, iniwan niya kay Luo Yunhai ang 3 dakilang tagapayo at inihanda ang pundasyon ng Luo Alliance. Dahil dito, naging huwaran ang kanilang samahan, isang makatarungan at marangal na puwersa na iginagalang ng lahat. Ngunit ngayon, kahit gaano nakalakas ang Luo Alliance, isa pa rin lamang itong piyesa sa malaking laro ng mundo. Ginagamit lamang sila. Inuutusan kung kailan lalaban. Inuutusan kung kailan titigil. Ni minsan ay hindi sila pinayagang ipaglaban ang hustisya para sa mga nasawi. Anuman ang napagkasunduan ng mga nakatatanda, malinaw ang isang bagay. Sila ay mga kasangkapang maaaring gamitin at itapon anumang oras. Ngayon lamang naranasan ni Luo Yunhai ang ganitong uri ng paghamak. Unti-unting nagliyab ang kanyang puso. Sa malupit na mundong ito, walang halaga ang dangal at tungkulin kung wala kang kapangyarihan. Maaaring mahal mo ang iyong mga tauhan. Ngunit pakialam ba ng iyong nakatataas? Maaaring iniisip mo ang kapakanan ng mga tao. Ngunit ginagawa rin ba iyon ng mga namumuno? Ang tunay na dangal ay nakatayo lamang sa ibabaw ng sukdulang kapangyarihan. Lahat ng iba pa ay walang saysay. Ngayon ko lamang tunay na naunawaan ang paghihirap ni Kuya Zo. Pumikit si Luo Yunhai habang bahagyang tumutulo ang kanyang mga luha. Pagmulat niya, matatag na ang kanyang pasya. Hindi na maulit ito. Kuya Zo, hindi mo iniwan ang 3 dakilang tagapayo upang puro pagtatanggol lamang ang gawin namin. Mula ngayon angat pa ang Luo clan. Hindi na kami muling magiging laruan ng iba. Kami mismo ang magsusulat ng sarili naming kapalaran. Samantala, nanatiling tahimik si Murong Xue. Biglang sumigaw si Ouyang Changqing. Hoy! Akala mo kung sino ka para sigawan ng babae ko? Napangiti si Shangguan Qinyan. Ngayon ka lang matapang. Kanina, ni hindi ka man lang nakaimik. Napakamot sa ulo si Ouyang Changqing. Ikasi tama naman lahat ng sinabi niya. Wala talaga akong maisagot. Saka kapatid siya ni Big Brother Zo. Ayokong magkaproblema kapag bumalik siya. Irari, puro ka lang yabang. Napailing si Shangguan Qinyan. Tahimik na nagtanong si Murong Xue. Naniniwala ka ba talaga?
Napatas ang ginawa ng demonyong iyon. Hindi pa man nakakasagot si Ouyang Changqing ay isang pamilyar na tinig ang sumigaw. Sir! Changqing! Yan. Sabay-sabay silang napalingon. Lolo! Ama! Kuya! Sa wakas ay nakita nila sina Murong Li, Ouyang Lingshan, at Shangguan Fixiong. Ngunit kakaiba ang kanilang mga ekspresyon. Punang kabigatan. Mahinang nagsalita si Murong Li. Sir, maaaring ito na ang huli nating pagkikita. Natigilan ang tatlo. Ano? Nagtaas siya ng kamay upang patahimikin sila. Napagpasyahan naming umurong na sa makamundong buhay at ituon ang sarili sa pag-unawa sa Dao. Simula ngayon ikaw na ang pansamantalang clan head ng Murong Clan. Changqing, sarili mo na lamang ang aasahan mo sa sekta. Yan ipaalam mo sa lahat ang aming pasya. Natulala ang tatlong kabataan. Bakit? Napabuntong hininga si Murong Li. Sa laban namin laban sa Invincible Sword, napagtanto naming masyado na kaming nalunod sa makamundong usapin. Dati, ang hinahabol namin ay ang Dao. Ngayon kapangyarihan at interes na lamang. Tignan niyo sina Zufan at Bailiuchan. Kahit nasa gitna sila ng makamundong mundo, ang puso nila ay nakatuon lamang sa Dao. Tayo naligaw na. Nagpatuloy siya. Alam ba ninyo kung bakit natapos ang digmaan? Umiling ang tatlo. Nang magising kami at malaman ang kasunduan kay Baili Jingwei, 100 taong kapayapaan ang ipinangako. Ngunit sino ang pipigil kay Invincible Sword pagkalipas ng 100 taon? Walang nakasagot. Dahil wala silang pakialam. Mas pinili nilang iligtas ang kanilang mga angkan ngayon kaysa iligtas ang susunod na salinlahi. Tahimik na napayuko si Murong Xue. Mapait na umiti si Murong Li. Ang pundasyon ng Murong Clan ay ialay ang sarili upang iligtas ang mundo. Ngunit ngayon ipinasa lamang namin ang paghihirap sa aming mga magiging anak. Napailing siya. Nadungisan na ng makamundong pagnanasa ang Murong Clan. Ganoon din ang Shangguan Clan. Kaya tatalikuran na namin ang mundong ito. Ang labis na pakikisalamuha sa makamundong mundo ay unti-unting sumisira sa puso ng isang matuwid. Marahil mas madaling maunawaan ng mga demonyong cultivator ang tunay na Dao. Nanginig si Murong Xue. Naalala niya ang sinabi noon ni Zufan. Kung nais marating ng isang matuwid ang sukdulan, kailangan niyang higitan ang makamundong mundo. Kapag nalunod ka rito, madudungisan ang iyong Dao heart at baka hindi mo na muling matagpuan ang tunay na katuwiran. Nanlaki ang kanyang mga mata. Siya pala ang tama. Mahinang nagsalita si Murong Li. Mga bata paalam. Sabay-sabay na yumukod ang tatlong matatanda bago tuluyang lumisan. Hindi man lang sila naabutan ng sigaw ng kanilang mga anak. Tahimik na naiwan si Murong Xue. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at napabuntong hininga. Naalala niya ang mapanuksong ngiti ni Zufan. Mas malinaw na ngayon ang katotohanan. Maging ang sarili niyang kapatid ay nawalan na ng tiwala sa Murong Clan. Ang tunay na nagkanulo sa mga tao ng 4 na lupain ay hindi ang mga tuso at malulupit na demonyo. Kundi sila mismong nag-aangking matuwid. Mapait siyang napangiti. Marahil kailangan ko ring lumayo sa mundo at hanapin ang tunay na Dao. Sana kapag dumating ang araw na yon, magkaroon na ako ng ibang pananaw sa'yo. Zufan. Mahigit 1 taon ang ginugol ng magkabilang panig sa paghahanda para sa digmaan ng 5 lupain, ngunit wala pang 2 linggo ang itinagal ng mismong labanan. Sa loob lamang ng ilang araw, tuluyan itong binago ang takbo ng buong mundo. Pinakamabigat ang naging pinsala sa 4 na lupain. Dahil sila ang nasa dehado mula pa sa simula, halos 3 kapat ng kanilang hukbo ang nalagas upang pigilan ang pananalakay ng gitnang lupain. Isa itong tagumpay na nabayaran ng napakalaking dugo at sakripisyo, isang tagumpay na halos maituturing na pagkatalo. Bagamat napilit nilang umatras ang makapangyarihang Sword Star Empire, nanatiling mapait ang kanilang tagumpay. Nang dumating ang pagkakataong tuluyang lipulin ang hindi pa kailanman natatalong imperyo, kusa nila itong pinalampas sa hindi maipaliwanag na dahilan. Hindi maintindihan ng mga sundalong nagbuwis ng buhay kung bakit. Para saan ang lahat ng dugo at sakripisyo kung hahayaan lamang makatakas ang kanilang pinakamatinding kalaban. Habang ang mga pinuno ay tahimik na nagkakasundo sa likod ng mga kortina, ang mga ordinaryong sundalo ay madaling napaniwala.
Isang simpleng paliwanag lamang na para raw ito sa kapakanan ng lahat at upang maiwasan ang mas malaking casualty ay sapat na upang patahimikin ang karamihan. Dahil dito, hindi na nila naisip ang tunay na panganib, ang pagbabalik ng Invincible Sword upang maghiganti. Iilan lamang sa mga opisyal ang nakakita sa katotohanan, ngunit ang nakararaming kawal ay tulad ng mga tupang sumusunod lamang sa agos. Ang mga gantimpala at bagong posisyon ang naging panakip sa kanilang sakit at pagdurusa. Pagkatapos ng napakalaking digmaan, maraming mataas na katungkulan ang nabakante sa 4 na lupain. Sa kanlurang lupain, kulang na kulang ang 9 na sekta sa mga disipulo at matatanda kaya nagsimula silang tumanggap ng napakaraming bagong miyembro. Sa silangan at timog naman, maging ang mga pangunahing angkan ay kinailangang punan ang napakaraming bakanteng posisyon. Dahil sa mga bagong oportunidad, maraming tao ang nagunahang umangat sa lipunan. Wala nang panahon ang karamihan upang questionin kung bakit biglang itinigil ang digmaan. Malaki rin ang naging pinsala sa Luo Alliance, ngunit mabilis silang bumawi sa pamamagitan ng malawakang pagtanggap ng mga bagong kasapi. Sa tuwing nakikita ni Luo Yunhai ang kasakiman sa mga mata ng mga bagong dating, hindi niya mapigilang mapabuntong hininga. Mga baboy. Samantala, tuwang-tuwa sina Leng Wuchang at Zhuge Changfeng. Alam nilang habang dumarami ang mga taong naghahangad ng kapangyarihan, lalo ring lumalawak ang impluensya ng Luo Alliance. Hindi tulad ng ibang sekta na paisa-isang tumatanggap ng disipulo, kayang lunukin ng Luo Alliance ang buong mga angkan. Parang isang higanteng balyena na nilalamon ang buong kawan. Sa loob lamang ng ilang buwan, halos na ibalik nila ang dating lakas ng kanilang organisasyon. Nalampasan nila ang karamihan sa mga sekta at mabilis na umangat hanggang sa antas ng pinakamalalakas na puwersa sa kanlurang lupain. Maging ang Double Dragon Manor ay nagulat. Noon, isa lamang ang Luo Alliance sa pinakamalakas na mababang sekta. Ngayon, tila malapit na nilang maabot ang antas ng mga pangunahing sekta. Napabuntong hininga ang Exalted Double Dragons. Napakahusay talaga ng pundasyong iniwan ni Zhu Fan. Hindi magtatagal, maaaring malampasan pa ng Luo Alliance ang 9 na sekta baka pati ang Double Dragon Manor. Hindi nila alam na ang digmaang ito ang tuluyang nagbukas sa ambisyon ni Luo Yunhai na maabot ang pinakatuktok. Samantala, habang muling bumabangon ang kanlurang lupain, nananatiling lugmok sa kabuluhan ang Hilaga, Silangan at Timog. Nawala ang kanilang 3 Divine Sword nang malubhang sugatan ang mga may-ari nito sa loob ng itim na ulap ng Sea Demon. Pagkatapos ng digmaan, pinili pa ng 3 pinuno na magretiro at magtago upang ituon ang sarili sa Dao. Nagdulot ito ng matinding pagkabigla. Kung wala ang kanilang mga pinuno, paano nila haharapin ang 9 Sword Kings? Lalo na ang Invincible Sword. Sa Hilagang Lupain, halos araw-araw kinakatok ng mga pinuno si Ouyang Changqing upang pabalikin ang kanyang ama. Sa Silangan, nagtipon ang mga maharlika sa tahanan ni Shangguan Qinyan. Sa timog naman, halos kampuhan ng mga matatanda ang Murong Clan upang pigilan si Murong Li sa pag-alis. Ngunit si Ouyang Changqing ay nanatiling tuso. Alam niyang desperado ang lahat kaya lantaran siyang humihingi ng kapalit bago tumulong. Si Shangguan Qinyan naman ay isinara ang pintuan ng kanilang tahanan at pinaalis ang lahat ng nanggugulo sa tulong ng 3 venerable ng Shangguan Clan. Pinakamalaki ang naging dagok sa Murong Clan. Hindi lamang si Murong Li ang nawala. Maging ang kanyang kapatid ay bigla ring naglaho. Nawalan ng direksyon ang buong angkan. Dahil sa pagkawala ng kanilang mga Divine Sword at mga pinuno, naging pinakamahina sa kasaysayan ang 3 lupain. Wala silang nagawa kundi muling magpalakas ng kanilang hukbo sa pamamagitan ng malawakang pagre-recruit. Sa kabilang panig, ito sana ang pinakamagandang pagkakataon para sa Sword Star Empire upang tuluyang sakupin ang 4 na lupain. Ngunit imposible na yon. Nangako si Baili Jingwei gamit ang kanyang Dao Heart na hindi sasalakay ang gitnang lupain sa loob ng 100 taon. Ngunit ang isang taong kasing talino niya ay hindi basta-basta magpapako sa ganoong pangako kung hindi kinakailangan. Kailangan talaga niya ang 1 siglo ng kapayapaan. Habang abala ang buong imperyo sa digmaan, sumabog ang napakaraming pag-aalsa sa gitnang lupain. Sa loob lamang ng ilang linggo, halos 1/4 ng mga lungsod ang bumagsak. Ito ang pinakamalaking digmaang sibil sa kasaysayan ng Sword Star Empire. Ang lahat ng ito ay bunga ng lihim na plano ni Zhu Fan. Inutusan niya ang Serene Shores Trading na maghimagsik habang nasa gitna ng digmaan ang imperyo.
Dahil halos wala ng hukbong natira upang pigilan sila, mabilis na kumalat ang rebelyon. Parang apoy na kumalat sa tuyong damo. Maging si Baili Jingwei ay hindi inakalang ganoon na lamang karupok ang pundasyon ng kanyang imperyo. Maaaring mapigilan niya ang kaguluhan sa ngayon, ngunit alam niyang hindi na muling magiging katulad ng dati ang Sword Star Empire. Kakailanganin nila ng hindi bababa sa 100 taon upang muling mabuo. Kaya niya iminungkahi ang kasunduang pangkapayapaan. Hindi dahil natalo siya, kundi dahil iyon ang tanging paraan upang mailigtas ang kanyang bansa. Nakakatawa lamang na inakala ng mga pinuno ng 4 na lupain na sila ang nagtulak kay Baili Jingwei sa sulok. Hindi nila alam na hanggang sa huli, sila pa rin ang nalinlang ng pinakamagaling na estratehista ng gitnang lupain. Sa madilim na bulwagan ng imperyo, lumabas ang matandang alkemista matapos suriin ang kalagayan ni Baili Yuqian. Nagmamadaling lumapit sina Baili Jingwei, ang emperador, at ang crown prince. Mahinang nagsalita ang matanda. Na-stabilize ko ang patriarch gamit ang isang 12 antas na medicinal pill ngunit di. Napuno ng kaba ang lahat. Ano ang ibig mong sabihin? Napabuntong hininga ang alkemista. Sobrang lala ng kanyang mga sugat. Wasak ang kanyang yuan qi at napinsala ang kanyang dantian. Kung hindi dahil dito, mabubuhay pa sana siya ng halos 1,000 taon. Ngunit sa kasalukuyan 100 taon na lamang ang nalalabi sa kanyang buhay. Parang tumigil ang oras. Hindi makapaniwala si Baili Jingwei. Mayroon bang paraan upang mailigtas siya? Umiling ang matandang alkemista. Maliban na lamang kung may mas mataas pang kaharian kaysa sa kasalukuyang rurok ng cultivation, wala na akong magagawa. Bago pa niya matapos ang kanyang salita. Bam! Isang palad ang dumurog sa kanyang ulo. Si Baili Jingwei yon. Nanlamig ang buong silid. Malamig niyang sinabi. Hindi maaaring may ibang makaalam sa tunay na kalagayan ng patriarch. Ipinaliwanag niyang lihim niyang itinago ang lahat ng impormasyon. Ang 5 Sword Kings ay pinatahimik. Ang 4 ay ipinadala upang supilin ang mga rebelyon. Habang buhay pa si Baili Yuqian, hindi pa mangangahas maghimagsik ang mga ito. Kaya kailangang manatiling lihim ang kanyang tunay na kalagayan. Samantala, sa loob ng isang madilim na kabubatan, nakatayo si Wurandong sa harap ni Qiaoer, Gu Santong, at Zhu Fan. Nakatali ng puting tela ang kanyang mga mata. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi habang marahang sinabi. Magsimula na tayo ang ating pag-akyat sa tuktok. Klang! Klang! Madilim ang gabi at nilamon ng kadiliman ang buong kalangitan. Tanging ang malamlam na liwanag ng buwan ang nagbibigay ng bahagyang sinag sa lupa. Ngunit hindi nagtagal, natakpan din ito ng makakapal na ulap at muling binalot ng dilim ang paligid. Sa loob ng isang kuweba, ilang kalalakihang walang pang-itaas na kasuotan ang walang tigil na humahampas sa pader gamit ang kanilang mga espiritual na sandata. Maingat at eksakto ang bawat hampas habang unti-unti nilang pinalalawak ang lagusan hanggang sa maging sapat ito upang madaanan ng isang tao. Mahinang sumigaw ang isang malaking lalaki na may makapal na bigote. Mga kapatid, isang araw na lang at makakalaya na tayo sa nakakakabang misyong ito. Bilisan pa natin. Nagninning ang mga mata ng lahat sa pag-asang makakauwi na sila. Napabuntong hininga ang isa sa kanila. Sa wakas matatapos na rin ito. Boss, hindi mo alam kung gaano ako natakot noong ipinadala tayo rito. Kilala ang lugar na ito bilang isa sa pinakamapanganib. Kapag nahuli tayo, siguradong kamatayan ang naghihintay. Akala ko katapusan ko na, pero nakalipas ang 3 buwan at natapos din natin ang misyon. Makakabalik na tayo sa palasyo. Sana magkaroon ako ng pagkakataong makita mismo ang Palace Lord. Napailing ang malaking lalaki. Tigilan mo ang pangangarap. 100 taon na akong miyembro ng palasyo, at isa na akong elder, pero ni minsan hindi ko pa nasilayan ang mukha ng Palace Lord. Ikaw pa kaya? Nagtawanan ng iba. Napakamot sa ulo ang lalaki, ngunit hindi pa rin nawala ang pananabik. Ano ba talaga ang Palace Lord? Totoo bang napakalakas niya? Wala pa akong naririnig na nakakita sa kanya o nakakaalam kung gaano siya kalakas. Napaisip ang malaking lalaki. Mahirap sabihin. Ang alam ko lang, walang sinuman ang kayang humarang sa kanyang paglalakbay. May isang grupo ng ating mga kapatid na minsang napalibutan ng 50 Genesis stage experts. Isang kisap mata lang naging dugo at laman na lang ang 50 kalaban.
Hindi man nila nakita ang Palace Lord, narinig nila itong nagsabing, umalis na kayo. Simula noon, kumalat ang kanyang alamat. Napasinghap ang lahat. 50 Genesis stage experts sa isang iglap. Parang Sword King yata iyon. Ngumisi ang malaking lalaki. Sword King? Wala iyon sa Palace Lord. Narinig ko pa ngang mayroon siyang 5 hari na kapantay ng mga Sword King pero siya pa rin ang pinakamalakas. Namangha ang lahat. Talaga? Hindi kaya chismis lang yan? Mas malakas pa sa Sword King. Kung ganoon, katulad na niya ang alamat na Invincible Sword. Nagkibit balikat ang malaking lalaki. Mahigit 1 siglo nang hindi nagpapakita ang Invincible Sword. Malamang patay na yon. Noong digmaan noon, halos mamatay na siya. Itinatago lang ng imperyo ang katotohanan. Tama na ang usapan. Tapusin natin ang trabaho. Muli silang nagsimulang maghukay. Ngunit sa kanilang isipan ay isa lamang ang tanong. Sino ba talaga ang misteryosong Palace Lord? Bigla namang may isang pandak na lalaki ang tumakbong papasok sa kuweba. Tumakas kayo. Paparating na ang mga aso ng Flying Cloud Manor. Nagkagulo ang lahat. Flying Cloud Manor. Namutla ang kanilang mga mukha. Sabi ko na nga ba delikado rito? Malapit na tayong matapos pero natunton pa rin tayo. Kasama nila si Shangguan Fion, isa sa 10 Sword Kings. Ano na nang gagawin natin? Pak! Isang malakas na sampal ang tumama sa kanya. Tumahimik ka. Tatakas tayo pero siguraduhin munang maisara ang kuweba. Hindi pwedeng masayang ang 3 buwang paghihirap natin. Agad silang kumilos. Tinakpan nila ang pasukan gamit ang formation bago mabilis na tumakas. Ngunit, hush! 1 dosenang matatandang eksperto ang biglang humarang sa kanilang daraanan. Sabay-sabay nilang pinakawalan ang nakakatakot na aura ng Genesis stage. Nanginig ang grupo. Tumawa ang isang matanda sa ika-7 antas ng Genesis stage. May lakas talaga kayong manggulo sa teritoryo ng Flying Cloud Manor. Mukhang sawa na kayo sa buhay. Lumabas sa unahan ang malaking lalaki. Pinakawalan niya rin ang aura ng ika-6 na antas ng Genesis stage. Mga kapatid, ako ang gagawa ng daan. Tumakas kayo. Agad siyang sumugod. Ngumisi ang matanda. 1 antas lang ang pagitan natin pero para itong langit at lupa. Akala mo ba makakatakas ka? Nagbanggaan ang kanilang mga palad. Boom! Sa ikagugulat ng lahat, 5 hakbang ang naitulak paatras ng matanda, samantalang 1 hakbang lamang ang malaking lalaki. Bagamat dumudugo ang kanyang bibig, muli siyang sumugod at tinamaan sa dibdib ang kalaban. Napasigaw ang kanyang mga kasamahan. Brother Lee! Ngunit kasabay nito, bumuga rin ng dugo ang malaking lalaki. Galit na galit ang matanda. Binaliwala mo ang tama ng palad ko para lang makaganti. Mas malala ang sugat mo kaysa sa akin, hangal. Ngumiti lamang si Brother Lee. Tingnan natin kung sino talaga ang hangal. Malakas siyang sumigaw. Mga kapatid, umalis na kayo. Ako ang haharang. Hindi na nag-aksaya ng oras ang kanyang mga kasamahan. Brother Lee, hindi masasayang ang sakripisyo mo. Pigilan sila. Sigaw ng matanda. Ngunit muling humarang si Brother Lee sa harapan ng lahat. Kung gusto ninyong habulin sila, kailangan muna ninyo akong lampasan. Ngumisi ang mga elder. Iyan mismo ang gusto namin. Ngunit biglang tumawa si Brother Lee habang lumalakas ang kanyang aura. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Hindi maganda. Magpapasabog siya ng sarili. Umatras. Nagkanya-kanya ng iwas ang lahat. Napaluha ang mga tumatakas. Brother Lee. Malakas siyang tumawa. Isa akong elder ng palasyo. Walang sinuman ang maaaring maliitin ako. Punong-puno ng paghanga ang kanyang mga kasamahan. Ngunit sa sandaling iyon, isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw. Anong palasyo ang sinasabi mo? Lumitaw ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Mahigpit ang kanyang titig kay Brother Lee. Magpasabog ka man ng sarili mo, wala ring mangyayari. Hindi mo man lang ako magagasgasan. At hindi rin ito maililigtas ang mga kasamahan mo. Nanlamig si Brother Lee. Sword King Fion. Ngumisi si Shangguan Fion. Ayaw mo na bang magpasabog? Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay.
Kung ganoon ihahatid na kita sa kamatayan. Diretsyo niyang pinakawalan ang nakamamatay na palad patungo sa ulo ni Brother Lee. Nanlumo ang lahat. Brother Lee! Ngunit! Hush! Isang pulang anino ang biglang sumingit. Boom! Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Lahat ng Genesis stage experts ay natanggay ng shockwave. Maging si Xiang Guanfion ay naitulak ng mahigit 100 metro. Namangha siya. Sino ka? Magpakilala ka. Mula sa ulap ng alikabok, dahan-dahang lumitaw ang isang binatang tila 17 taong gulang lamang. Matalim ang kanyang mga mata. Mapangahas ang kanyang ngiti. Sa kanyang baywang ay nakasabit ang isang token na may pulang ulo ng mabangis na halimaw. Tumawa siya. Ano, Sword King Fion? Nakalimutan mo na ba agad ako? Napasinghap si Brother Lee. Ikaw isa ka sa 5 Arts Kings ng ating palasyo ang Beast King. Kumindat ang binata. Tama ka, Elder. Natigilan ang lahat. Hindi sila makapaniwalang ang kilalang Beast King ay napakabata. At higit sa lahat, naipalipad niya mismo si Xiang Guanfion sa isang suntok. Napuno ng pag-asa ang mga mata ng lahat. Kung ganito kalakas ang Beast King, gaano pa kaya kalakas ang Palace Lord? Posible bang totoo ang lahat ng alamat? Na ang Palace Lord ay isang nilalang na maihahambing sa mismong Invincible Sword. Kalansing. Madilim ang gabi, nilamon ng makapal na dilim ang buong kalangitan. Tanging ang malamig at banayad na liwanag ng buwan ang nagbibigay ng kaunting sinag sa lupa, ngunit hindi nagtagal ay natakpan din ito ng maitim na ulap. Sa loob ng isang kuweba, isang pangkat ng mga lalaking hubad ang pangitaas at may hawak na mga espiritual na sandata ang maingat na naghuhukay sa pader. Bawat hampas ay eksakto, unti-unting pinalalaki ang lagusan hanggang magkasya ang isang tao. Mga kapatid, bukas ay matatapos na rin ang nakakakabang misyong ito. Kaunting tiyaga pa, lakasan nyo ang paghampas, pabulong ngunit matatag na sigaw ng malaking lalaking may makapal na bigote. Nagningning ang mga mata ng lahat sa pag-asang malapit na silang makalaya. Sa wakas, Boss, akala ko talaga katapusan ko na nang ipadala tayo rito ng sugo. Alam naman ng lahat kung gaano kapanganib ang lugar na ito. Kapag nahuli tayo, siguradong kamatayang mas masahol pa sa kamatayan ang sasapitin natin. Pero heto tayo, 3 buwan na ang lumipas at natapos natin ang misyon. Makakauwi na tayo. Sana balang araw makita natin mismo ang Palace Lord. Managinip ka na lang. Napailing ang malaking lalaki. 100 taon na akong miyembro ng palasyo. Isa na nga akong elder, pero ni anino ng Palace Lord ay hindi ko pa nakita. Ikaw, ilang taon ka pa lang at umaasa ka nang makita siya. Napakalaki ng ilusyon mo. Nagtawanan ng iba habang pinagtitripan ang kasama nila. Kinamot lamang nito ang ulo ngunit nanatiling puno ng pag-asa. Boss, ano ba talaga ang Palace Lord? May nalaman ba kayo tungkol sa kanya? Sabi nila isa siyang misteryosong tao na may maladyos na kakayahan. Pero wala pa raw nakakita sa mukha niya o nakakaalam kung gaano siya kalakas. Nakapasok na rin ako sa palasyo, pero hindi ko alam kung kailan ako magkakaroon ng pagkakataong makita siya. Mahirap sabihin. Napaisip ang malaking lalaki. Ang narinig ko lang, walang makakahadlang sa Palace Lord saan man siya maglakbay. May mga kapatid tayo noon na napalibutan ng 50 eksperto sa Genesis stage. Isang kisap mata lang, naging tumpok na ng dugo ang 50 kalaban. Pagkatapos, narinig lang nila ang boses ng Palace Lord na nagsabing, umalis na kayo. Hindi man nila nakita ang kanyang anyo, kumalat ang kanyang alamat sa buong mundo. Grabe! 50 Genesis stage expert ang pinatay sa isang iglap. Mas malakas pa ba siya sa Sword King? Napasinghap ang lahat. Ano ba naman ang Sword King kumpara sa kanya? Umiling ang malaking lalaki. Narinig ko pa ngang may sarili siyang 5 Arts King na kapantay ng mga Sword King. Pero kahit ganoon, siya pa rin ang pinakamalakas. Ang lakas Namangha ang mga lalaki. Hindi kaya pinalaking chismis lang yon? Mas malakas pa sa Sword King. Hindi ba't katumbas na yon ng maalamat na Invincible Sword? 100 taon nang hindi nagpapakita ang Invincible Sword. Baka patay na rin siya. Noong digmaan noon, halos mamatay na siya. Ayaw lang aminin ng imperyo. Tama na ang chismisan. Magtrabaho na tayo. Muling nagpatuloy ang paghuhukay.
Lahat sila ay lihim na nagtataka. Sino nga ba talaga ang misteryoso at makapangyarihang Palace Lord? Totoo kaya ang mga alamat tungkol sa kanya? Biglang may isang pandak na lalaki ang nagtatakbo habang sumisigaw. Takbo! Paparating na ang mga aso ng Flying Cloud Manor. Flying Cloud Manor. Nagkagulo ang lahat. Sabi ko na nga ba delikado rito? Malapit na nating matapos ang misyon sa kapatayon na tuklasan. Si Shangguan Fion ay isa sa 10 Sword King, kilala sa kalupitan. Ano nang gagawin natin? Pak! Sinampal siya ng malaking lalaki. Tama na ang iyak. Tatakas tayo, pero huwag niyong kalimutang iselyo ang kuweba para hindi masayang ang lahat ng pinaghirapan natin. Tumango ang lahat at mabilis na nagsagawa ng mga hand seal upang itago ang kuweba bago sabay-sabay na tumakas. Hush! Ngunit bago pa sila makalayo, mahigit 100 matatandang eksperto ang biglang humarang sa kanilang daraanan, sabay nagpakawala ng nakakatakot na aura ng Genesis stage. Namutla ang lahat. Hahaha! Ang lakas ng loob ninyong gumawa ng kalokohan sa teritoryo ng Flying Cloud Manor. Mukhang sawa na kayo sa buhay. Lumabas ang isang matandang nasa ika-7 antas ng Genesis stage. Humakbang ang malaking lalaki at inilabas din ang kanyang aura. Mga kapatid, ako ang gagawa ng daan. Tumakas kayo. Walang pag-aalinlangang sumugod siya. Ika-6 na antas ng Genesis stage. Ngumisi ang matanda. Isang antas lang ang agwat natin, pero parang langit at lupa ang diferensya. Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Boom! Nagbanggaan ang kanilang mga palad. Napaatras ng 5 hakbang ang matanda, samantalang 1 hakbang lamang ang malaking lalaki. Ngunit may dugo ng tumulo sa gilid ng kanyang bibig. Hindi siya umatras. Muli siyang sumugod habang hindi pa nakakabawi ang kalaban. Bam! Tumama ang kanyang palad sa dibdib ng matanda. Brother Lee! Masayang sumigaw ang kanyang mga kasama. Ngunit agad silang napahinto nang makita nilang lalo pang nagsusuka ng dugo si Brother Lee. Ngumisi ang matanda habang pinapahid ang dugo sa labi. Humph! Tinanggap mo ang buong lakas ng palad ko para lang makaganti. Mas malala pa ang pinsala mo kaysa sa akin. Isa kang tanga. Tingnan natin kung sino talaga ang tanga. Ngumiti si Brother Lee. Mga kapatid, umalis na kayo. Ako ang haharang. Nagising ang lahat mula sa pagkabigla at mabilis na tumakas. Brother Lee, hindi masasayang ang sakripisyo mo. Pigilan sila. Sigaw ng matanda habang pinapalibutan ng iba pang elder ang mga tumatakas. Muling humarang si Brother Lee. Kung gusto ninyong habulin ang mga kapatid ko, kailangan niyo munang lampasan ako. Eksakto. Ngumisi ang mga elder. Biglang nagpakawala si Brother Lee ng napakalakas na aura. Hindi maganda. Magpapasabog siya. Umatras. Nataranta ang mga elder at mabilis na lumayo. Brother Lee! Sigaw ng mga tumatakas. Tumawa lamang siya ng malakas. Ako ay elder ng palasyo. Walang sinuman ang may karapatang maliitin ako. Labis ang paghanga ng lahat sa kanyang kabayanihan. Anong palasyo ang sinasabi mo? Biglang lumitaw ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tuloy mo ang pagpapasabog kung gusto mo. Kahit sumabog ka pa, wala kang magagawa laban sa akin. Pero tandaan mo, hindi ko hahayaang makatakas ang mga kasama mo. Nanlaki ang mga mata ni Brother Lee. Sword King Fion? Ano? Hindi ka nasasabog? Ngumisi si Shangguan Fion habang iniipon ang napakalakas na enerhiya sa kanyang palad. Kung ganoon, ihahatid na kita sa kabilang buhay. Napakarami nilang target, kaya walang masama kung bawasan ko muna ng 1 o 2. Diretso niyang inundayan ang ulo ni Brother Lee. Nanginig ito sa takot. Brother Lee! Sigaw ng kanyang mga kasama. Hush! Isang pulang anino ang biglang sumingit. Boom! Nagbanggaan ang 2 puwersa. Ang napakalakas na pagsabog ay nagpalipad sa lahat ng naroroon. Maging si Shangguan Fion ay itinapon ng mahigit 100 metro. Napatingin siya sa bagong dating. Sino ka? Magpakilala ka. Tumawa ang binata. Hahaha. Sword King Fion, nakalimutan mo na ba agad ako? Lumabas ang isang binatang tila 17 pa lamang ang edad.
Matalim ang kanyang mga mata at may mapanuksong ngiti. Sa kanyang baywang ay nakasabit ang isang token na may ukit ng iskarlatang ulo ng mabangis na hayop. Napabulala si Brother Lee. Ikaw isa ka sa 5 Arts King ng palasyo ang Beast King. Ako nga, Elder. Hihi. Kumindat ang binata. Natulala ang lahat. Hindi nila akalaing ganoon kabata ang Beast King. At higit sa lahat, naipaatras niya ang Sword King Fion sa isang sipa lamang. Kapantay ba talaga niya ang isang Sword King? Kung ganoon gaano pa kaya kalakas ang Palace Lord? Totoo nga kaya ang mga alamat? Kasing lakas ba niya ang Invincible Sword? Sa sandaling iyon, napuno ng pag-asa ang puso ng lahat. Tay, nakabalik na ako. Tapos na ang misyon sa nasasakupan ni Shangguan Fion. Sa loob ng isang madilim na bulwagan, na tanging ang mahinang liwanag ng ilang kandila ang nagbibigay liwanag, narinig ang tinatamad na boses ng isang binata. Kaswal siyang naglakad papasok sa gitna ng bulwagan. Siya mismo ang Beast King na mahigit 300 beses nakipagsalpukan ng patas kay Shangguan Fion. Ha? Wala na naman si tatay. Umalis ang Palace Lord 2 linggo na ang nakalipas upang maglakbay sa mundo. Isang matatag at kaakit-akit na tinig ang sumagot. Mula sa dilim ay lumabas ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may hati ang bigote at may banayad na ngiti sa labi. Iha, Sanzi, dahil natapos mo na ang gawain sa teritoryo ni Shangguan Fion, may isa pa akong misyon para sa'yo. Medyo magulo ang sitwasyon doon kaya ikaw ang kailangang umayos. Iwinasiwas lamang ni Gu Santong ang kamay. Uncle Dong, kakabalik ko lang. Hindi ko pa nga nakita sina tatay at Kiaor. Hahanapin ko muna sila. Alam niyo ba kung saan sila pumunta? Ang lalaking nasa liwanag ng kandila ay walang iba kundi si Wurandong, ang chairman ng Serene Shores Trading. Mas naging matanda lamang ang kanyang anyo, habang napalitan ng pagiging kalmado ang dating padalos-dalos niyang ugali. Sa labas, isa ka sa 5 Dharma King ng Devil Palace, mga tagapagtanggol na pangalawa lamang sa Palace Lord. Dapat mas alam mo pa kaysa sa akin kung nasaan siya. At bilang anak niya, mas lalo mong dapat alam. Bakit ako pa ang tinatanong mo? Tumango si Gu Santong. Tama rin. Kadalasan alam ko kung saan pumupunta si tatay. Maaaring nakatanaw siya sa malayo habang nagluluksa para kay nanay sa dalampasigan ng North Sea o kaya ay nasa seklusyon. Bigla siyang pumalakpak. Tama. Nasa Sword Shack siya. Masayang umiti ang binata. Pupuntahan ko na sila. Sandali. Pinigilan siya ni Wurandong. Ano bang Sword Shack? At paano naman ang misyon mo? Huminto si Gu Santong at lumingon ng seryoso. Uncle Dong, pribado, mas matanda kayo kaya dapat ko kayong igalang. Pero opisyal na usapan ito. Saranggo, ako ang nakatataas sa inyo. Sa tingin ba niyo tama na kayo ang nagbibigay sa akin ng utos? Magalang na yumuko si Wurandong. Binigyan ako ng Palace Lord ng kapangyarihang utusan ang 2 Dharma King. Sinabi rin niyang matanda ka na at sapat na ang lakas mo para gumawa ng mga gawain bago ka pa makagawa ng kalokohan at masira ang mga plano niya. Kumibot ang mukha ni Gu Santong. Uncle Dong, sobra naman kayo. Sa 100 taon nating magkasama, kailan ba ako nagdala ng gulo? Ang sabi mismo ng Palace Lord, parang magnet ka ng problema at kailangan kang disiplinahin. Lalong nangunot ang noo ni Gu Santong. Hihingi ako ng paliwanag kay tatay kung bakit niya sinabing ganoon ako. Mukhang kailangan naming magpalitan ng ilang suntok. Huwag niyo akong pigilan. Huwag kang tumakas. Hinawakan ni Wurandong ang kanyang braso at napabuntong hininga. Sige na nga. Dahil determinado ka, ibang tao na lang ang ipapadala ko. Tutal, ang dahilan lang naman kung bakit tinanggap mo ang misyon sa lugar ni Shangguan Fion ay para makapaghiganti sa kanya. Salamat, Uncle Dong. Ngumiti si Gu Santong. Huwag ka munang matuwa. May isa akong pakiusap. Sabihin niyo lang. Basta huwag lang iyong pagbabantayin ako sa isang lugar ng kalahating taon. Biglang naging seryoso si Wurandong. Maaari mo bang itanong sa Palace Lord para sa akin kailan tayo kikilos laban sa Sword Star Empire? Tuwing binabanggit ko yon, lagi niyang sinasabing hindi pa hinog ang panahon at kailangan lang maghintay. Nagkibit balikat si Gu Santong. Kung ganoon, maghintay ka. Kung sinabi yon ni tatay, siguradong may dahilan siya. Hindi mo ba siya pinagkakatiwalaan?
Pinagkakatiwalaan ko ang Palace Lord. Mariing kinuyom ni Wurandong ang kanyang kamao. Pero pagod na akong maghintay. 100 taon nang pinapatay at hinahabol ang aking angkan. Hanggat buhay ang puot na ito, hindi ako makakapaglinang ng payapa. Natatakot akong abutin na lang ako ng katandaan habang naghihintay. Naibalik na ni Baili Jingwei ang lakas ng imperyo nitong nakaraang 1 siglo. Wala na akong nakikitang pag-asang pabagsakin siya. Kaya paulit-ulit kong tinatanong ang Palace Lord, ngunit isa lang ang sagot niya, maghintay. Mahigpit niyang pinagatngat ang kanyang mga ngipin. Tahimik siyang tiningnan ni Gu Santong bago marahang tinapik ang kanyang balikat. Uncle Dong, hindi magsisinungaling si tatay. Hinihintay lang niya ang tamang pagkakataon. Hindi lang ang Sword Star Empire ang lumalakas. Mas mabilis pang ang lumalakas ang Devil Palace. Tahimik na tumango si Wurandong. Sige, itatanong ko sa kanya. Huwag kang mag-alala. Aalis na ako. Bago tuluyang umalis, umiti si Gu Santong. At isa pa, Uncle Dong. Bilang isang envoy, hindi dapat niyo sinusubukang alamin ang kinaroroonan ng Palace Lord. Malaking paglabag iyon sa mga patakaran ng Devil Palace. Papalampasin ko na ngayon pero may utang na kayo sa akin. Pagkasabi noon ay naglaho siya. Naiwan si Wurandong na napailing habang baka sa kanyang mga mata ang malalim na lungkot. Lumipas ang 1 buwan. Sa hangganan ng Western Lands at ng Central Area ay naroon ang maliit na bayan ng Swordfall. Kaunti lamang ang naninirahan doon at dahil napakaliblib ng lugar, kahit digmaan ay bihirang umabot. Ngunit nang dumating ang isang tao, tuluyang nagbago ang kapalaran ng bayan. Walang nakaalam kung sino siya o saan siya nanggaling. Dahil dito, tinawag siya ng mga tao bilang bulag na panday ng espada. Hindi kailanman nawala ang puting telang nakatakip sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang husay sa pagpipino ng mga sandata ay nakakamangha. Maraming kilalang refining master mula sa iba't ibang panig ng mundo ang dumating upang hamunin siya, ngunit lahat ay umuwing nakayuko matapos makita pa lamang ang kalidad ng kanyang mga espiritual na espada. Sa buong pananatili niya roon, espiritual na espada lamang ang kanyang ginagawa. Dahil dito, nakilala siya bilang Blind Swordsmith. Maging ang pangalan ng bayan ay nagbago dahil lamang sa kanya. Sunod-sunod na dumating ang mga makapangyarihang angkan at mga kilalang tao upang makilala ang bantog na panday. Ngunit bihira siyang tumanggap ng bisita. At kahit makaharap man siya, hindi ibig sabihin ay sasagutin niya ang kanilang mga kahilingan. Hindi rin umubra ang pagbabanta. Ang mga masyadong mapilit ay basta na lamang nawawala. Dahil dito, napalitan ng paggalang at takot ang kasabikan ng mga tao. Lumipas ang panahon. Unti-unting humupa ang mga usap-usapan. Ang Blind Swordsmith ay naging isa na lamang kakaibang tanawin ng maliit na bayang iyon. Karaniwan siyang nananatili sa isang maliit na kubong kawayan. Sa ibabaw ng pintuan ay may nakaukit na isang simpleng karatula. Sword Shack. Ting! Isang malinaw at maikling tunog ang umalingaw mula sa napakaraming espiritual na espada na nakasabit sa loob ng kubo. Isang dalagang may humahabang kulay lilang buhok, na tila nasa 16 na taong gulang, ang marahang kumatok sa maputing espada sa kanyang kamay. Tay, ito ba ang pinakahuli ninyong ginawa? Ngumiti si Zufan habang nakatakip pa rin ang kanyang mga mata. Ang pangalan nito ay Icepin. 1 metrong haba, 9.5 kilo ang bigat, at 1 ikalimang antas na espiritual na sandata. Palagi itong may malamig na talim na parang laging nababalutan ng yelo, gaya ng isang punong pino na hindi nalalanta. Kaya Icepin ang ipinangalan ko rito. Masayang nakinig si Kiawer. Ginawa ko ito matapos kong higit pang maunawaan ang sining ng Heaven Sealing Sword. Hindi tulad ng mga teknik na nakatuon sa pagwasak o marahas na pag-atake, ang Heaven Sealing Sword ay banayad. Pinapawi nito ang lakas ng kalaban at ginagamit ang kanyang sariling pag-atake laban sa kanya. Hindi ito agresibo sa harapan, kaya mas nababagay ito sa mga babae. Namula ang mukha ni Kiawer. Tay, para ba sa akin ang espadang ito? Napakamot si Zufan. Lanan. Kiawer, sa lakas mo ngayon, dekorasyon na lang halos ang 1 ikalimang antas na espiritual na espada. At saka sa tingin ko, mas bagay sa iyo ang mabibigat at panlalaking espada. Kumibot ang mukha ng dalaga. Tay, babae ako. Wala ba kayong kahit kaunting sensibilidad? Tumawa si Zufan.
Kung ganoon, mas bagay pa rin sa'yo ang malaking espada. May panlalaki kang aura. Hahaha. Nakasimangot na niyakap ni Kiawer ang espada. Wala akong pakialam. Gusto ko ito. 100 taon na akong nabubuhay, pero ilang taon pa lang akong tunay na naging adulto. Para lang din akong 16 na taong gulang na tao. Regalo niyo na lang ito sa akin bilang pagdiriwang ng aking paglaki. Tumawa si Zufan. Ang haba naman ng pagkabata mo. 100 taon. Pero hindi pa rin talaga bagay sa iyo ang espadang iyan. Wala akong pakialam. Gusto ko ito. Kahit paano, mapapatunayan itong babae talaga ako. Mas madali pang paraan ang alam ko. Huwag ka lang gagalaw. Tay. Nagrereklamong umungol si Kiawer habang malakas namang tumawa si Zufan. Sa sandaling iyon, isang banayad at kaaya-ayang tinig ang narinig mula sa labas ng kubo. Narito po ba ang nakatatandang blind swordsmith? Maaari po ba akong humiling na makaharap siya? Maganda talaga ang boses ng isang dalagang nasa kasibulan, hahaha, biro ni Zufan. Kung ganoon, tatanggapin mo ba siya, ama? Tanong ni Kiawer. Umiling si Zufan at bumuntong hininga. Sa nakalipas na 100 taon, nakita mo ba akong tumanggap ng kahit sinong mortal na panauhin? Tapos na ako sa mga walang kabuluhang bagay. Ang nais ko lamang ay ang tahimik na pamumuhay dito sa Sword Shack upang maunawaan ang mga dao na nakapaloob sa 4 na espada. Komportabling sumandal si Zufan sa kanyang upuang kawayan. Napakunot no si Kiawer. Ama, kung katahimikan lang ang gusto mo, bakit hindi na lang tayo lumipat ng ibang lugar? Ilang dekada ka nang kilala bilang ang bulag na panday ng espada. Halos wala ka ng panahong mapag-isa. Ngayong may isa na namang naghahanap ng gulo, baka sa mga susunod na taon ay sunod-sunod na namang dumating ang mga hangal na naghahanap ng kamatayan. Tumawa si Zufan. Hahaha. Kung ganoon, ipagpapatuloy ko lang ang pagpatay sa kanila. Ako ang pumili sa lugar na ito, kaya bakit ako ang iwas? Tumango siya kay Kiawer. Kiawer, paalisin mo sila. At kung magpipilit patayin mo na lang. Lumabas ang boses ni Kiawer. Hindi tumatanggap ng bisita ang ama ko. Umalis na kayo. Ngunit agad namang may maingay na tinig mula sa labas. Aba, tama pala ang sabi ng mga taga-nayon. Napakayabang ng matandang iyon. Hindi pa nga alam kung sino tayo, pinapaalis na agad tayo. Ile! Sigurado akong kapag narinig niya ang mga pangalan natin, matatakot siya, hahaha. Isa pang mas malamig na tinig ang sumingit. Binibining si Fan, gusto mo bang pasukin ko na lang at kalagkarin palabas ang matandang iyon upang humingi ng tawad sa'yo? Napailing si Kiawer. Talagang mga bato ang utak. Ngumisi siya nang may pangungutya. Ama, napakarami na nating nakitang ganyang klaseng tao nitong mga nakaraang dekada, mayayabang, mapagmataas, at sabik mamatay. Wala na akong ganang hintayin pa silang magsimula. Tatapusin ko na lang ito ngayon. Tahimik lamang na nakahiga si Zufan sa kanyang upuang kawayan. Lumabas si Kiawer, handang turuan ng leksyon ang mga hangal na iyon kung sino ang tunay na may kapangyarihan. Ngunit biglang nagbago ang tono ng dalaga sa labas. Tahimik kayo. Paano kayo nakagagawa ng ganito? Ang Luo Clan ay kilala sa dangal at katuwiran, at ang Luo Alliance ay huwaran ng kabutihan sa kanlurang lupain. Hindi kailanman gagamit ng lakas laban sa mahihina. Kapag nalaman ito ng ama ko, siguradong papaluin niya kayong dalawa hanggang mamatay. Natigilan si Zufan. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Napansin niyo ni Kiawer at agad na pinigil ang sarili. Naglaho ang kanyang hangaring pumatay habang hinihintay ang utos ng kanyang ama. Binibining si Fan, gusto lang naman naming tumulong. Bakit ka nagagalit? Ilang dosenang beses ka nang pumunta rito ng may buong katapatan, pero palagi kang umaalis na bigo dahil wala rito ang matanda. Ngayong narito na siya, ayaw ka pa ring makita. Napaka-ignorante naman niya. Tama. Binibining si Fan, iniisip lang namin ang hirap ng paulit-ulit mong pagpunta rito. Gusto lang naming matupad ang hiling mo. Naging seryoso ang mukha ni Zufan. Mga anak pala ng Luo Clan. Mukhang tadhana nga ito. Pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti. Papasukin mo sila. Nais kong makita kung ano na ang naging mga inapo ng Luo Clan. Tumango si Kiawer. Pumasok kayo. Kumaway siya at kusang bumukas ang pintuang kawayan. Pagkatapos ay bumalik siya sa likod ni Zufan.
Masayang pumasok ang tatlo. Ang una ay isang matabang binata, mga 18 taong gulang, na halatang nandidiri sa simpleng kubo. Ang ikalawa ay isang matangkad na binata na may hawak na mamahaling espada na nababalutan ng ginto at mga hiyas. Nang makita niya ang napakaraming espadang nakasabit sa buong bahay, napalitan ng paghanga ang kanyang pagmamataas. Sa huli ay yumuko pa siya kay Zufan bilang paggalang. Ang huling pumasok ay isang kaibig-ibig na dalaga na may inosente at bahagyang musmos na anyo. Nang makita si Zufan, dali-dali siyang yumuko. Senior. Bahagyang umiti si Zufan. Narinig ko ang pag-uusap niyo sa labas. Ikaw lang ang may wastong asal. Biglang sumigaw ang matabang binata. Ulitin mo nga ang sinabi mo, matanda. Hinaraan siya ng matangkad na binata bago pa siya makagalaw. Matalim din ang tingin ng dalaga. Tumahimik ka o isusumbong kita sa ama mo. Agad namang nanahimik ang matabang binata, bagaman bakas pa rin ang galit sa kanyang mukha. Palihim siyang tiningnan ni Kiao nang may pangungutya. Kung hindi lang kilala ni ama ang mga nakatatanda mo, matagal ka nang patay. Hindi na siya pinansin ni Zufan. Nais lamang niyang malaman kung gaano kalapit ang kaugnayan ng mga ito sa Luo clan. Kung wala naman, hindi na niya kailangan pang magpakita ng awa. Binibini, tanong niya, narinig kong sinabi mong mula ka sa Luo Alliance. Ang parehong Luo Alliance ba nakabilang sa siyam na sektang ng kanlurang lupain? Siyempre. May iba pa ba? Muling sumingit ang matabang binata. Hoy, matanda! Natatakot ka na ba? Ang Luo Alliance na ngayon ang namumuno sa siyam na sektang. Kahit ang Double Dragon Manor ay nagbibigay galang sa amin. At nagawa mo pang bastusin kami. Hinahanap mo ang kamatayan. Aray! Tinapakan ni Lucifan ang kanyang paa. Tumahimik ka. Hindi ka ba nakikinig sa akin? Pagkatapos ay yumuko siyang muli kay Zufan. Senior, patawarin mo po sila. Ako si Lucifan, anak ni Alliance Leader Lu Yunhai. Mga kaibigan ko lamang sila. Sana'y mapatawad ninyo ang kanilang kawalang galang. Napabuntong hininga si Zufan. Lucifan parang ibig sabihin ay Miss Fan ng Luo. Kaya pala ikaw ang batang ginang ng Luo Alliance. Kung ganoon, sino naman ang dalawang hangal na yan? Sino ang tinatawag mong hangal, matanda, sabay na sigaw ng dalawa? Ngumiti si Zufan. Kayo. Sino pa ba? Bakit, gusto ninyo akong suntukin? Ngayon ka. Halos sumabog sa galit ang dalawa ngunit nagpigil dahil kay Lucifan. Hindi kami mukhang hangal. At mukha ba akong matanda? Sabi ng mga taga-nayon. Kaya nga ang sabi naman ni Kiao mga hangal kayo. Sino si Kiao? Tama. Sino ba siya? Mga taga-nayon. Si Kiao. Nagpalitan sila ng katuwiran. Ginawang saksi ng dalawang binata ang mga taga-nayon habang si Zufan naman ay si Kiao. Namula sa inis ang dalawang binata. Hindi mapigilan ni Lucifan ang mapatawa. Senior, unang beses kong makakita ng isang nakatatandang nakikipagtalo sa mga nakababata. At ngayon lang din ako nakakita ng mga kabataang kasimbastos ninyo. Sigaw ni Zufan. Sige na. Sabihin niyo ang mga pangalan niyo. Huwag ninyong sabihing anak din kayo ng Alliance Leader. Hindi naman eksakto. Sabay na sagot ng dalawa. Napakurap si Zufan. Ano nang ibig ninyong sabihin? Anak ba kayo o hindi? Patawad. Hindi na kasi maayos ang mga mata ko kaya hindi ko napansin. Bahagya siyang umubo bago nagtanong muli. Ang sabi nila, ang pag-aasawa ay dapat magkapantay ang katayuan. Kaya ano ang karapatan nyo? Humakbang pasulong ang matabang binata at taas noong nagsalita. Ile! Talagang bulag ka nga, matanda. Kung alam mo lang kung sino ang ama ko, hindi mo na sana itatanong iyan. Ipinagmalaki niya ang sarili. Ako si Long Jianshan. Ang ama ko ay si Elder Long Xingyun ng Luo Alliance. Ang lolo ko naman ay isa sa 7 nagtatag na matatandang elder ng Luo Alliance Si Long Yaifei. Agad siyang pinutol ni Zufan. Kaya pala. Galing kayo sa dating Veiled Dragon Pavilion ng Chenyu. Natigilan si Long Jianshan. Ano ng Veiled Dragon Pavilion? Wala akong alam na ganyan. Elder ng Luo Alliance ang sinasabi ko. Paliwanag ni Lucifan.
Long Gentian, minsan nang sinabi sa akin ni Ama na ang Long Clan ninyo ay dating Veiled Dragon Pavilion bago sumapi sa Luo Alliance. Napakamot ng ulo si Long Gentian. Talaga? Bakit ngayon ko lang nalaman? Napailing si Zufan habang bahagyang tumatawa. Sa laki ng pangalan ng Luo Alliance ngayon, natural lang na malimutan na ng mga tao ang dati niyong pinagmulan. Nagkatinginan ang tatlong kabataan. Lalong naging misteryoso ang bulag na panday ng espada sa kanilang paningin. Ang mga bagay na hindi nila alam tungkol sa sarili nilang angkan alam na alam niya. Sino nga ba talaga ang lalaking ito? Itinuro ni Zufan ang payat na binata at kalmadong nagtanong, at ikaw naman, sino ka? Isa ka rin ba sa mga nagmula sa 7 bahay? Agad na yumuko ang binata bilang paggalang. Ako po si Xinyanyang, anak ni Xi Tianxiang, ang dakilang kagalang-galang ng Sword God Sect sa kanlurang lupain. Ang aking lolo naman ay si Xi Xiaofeng, isa sa 7 nagtatag ng Luo Alliance. Bahagyang tumango si Zufan. Ganoon ba? Kaya pala. Inapo ka ng Sword Marquise Abode. Nyan yang ibig sabihin ay nawawalang yang. Sabihin mo nga, kumusta na ang tiyuhin mong si Xi Tianyang? Nagkaroon ba siya ng anak? Magalang na sumagot si Xinyanyang, Senior, ayon po kay Ama, mahigit 100 taon nang namumuhay sa pag-iisa sa kabundukan si Tio. Wala na po kaming balita tungkol sa kanya mula noon. Labis siyang hinahanap ni Lolo, kaya ipinangalan niya sa akin ang Nyanyang. Napailing si Zufan habang napapangiti. Hindi pa rin pala umuwi ang mokong na iyon matapos ang 1 siglo. Mukhang kampante na talaga siya sa buhay niya. Nagkatinginan ang 3 kabataan, litong-lito. Senior, kilala po ba ninyo ang aming mga nakatatanda? Siyempre, kaswal na sagot ni Zufan. May pinagsamahan kami noon. Kung hindi, sa tingin ba ninyo papayagan kong makita ako ng mga batang tulad ninyo? Kaya sabihin nyo, ano ba ang kailangan nyo? Nag-atubili si Lucifan bago nagsalita. You! Blind uncle! Blind uncle! Namula siya sa hiya. Hindi ko po kasi alam kung ano ang dapat kong itawag sa inyo. Sabi ng mga taga-nayon, isa kayong bulag na panday ng espada at malapit sa aming mga ama, kaya naisip kong tawagin kayong tiyuhin. Sana po ay huwag ninyo akong mamasamain. Palihim siyang umiti at sinubukang lumapit pa rito. Kung hindi po ninyo gusto, ano po ba ang dapat kong itawag sa inyo? Napahagigik si Kiawer. Ama, napakapala kaibigan niya, medyo mali lang ang tawag niya. Sa totoo lang, kung pagbabatayan ang henerasyon, tama lamang na tawagin siyang tiyuhin dahil itinuring ni Luo Yunhai si Zufan bilang nakatatandang kapatid. Ngunit kung susundin ang tamang pagkakasunod-sunod ng edad, mas nararapat siyang tawaging dakilang tiyuhin. Hindi naman iyon pinansin ni Zufan. Iha, akala ko isa kang mahinhing dalaga mula sa marangal na pamilya. Pero kung makadikit ka sa akin, para kong nakikita ang dati kong sarili. Hahaha. Talagang mana ka sa ama mo. Umiling si Lucifan. Hindi po kay ama. Kay ina po. Lagi niyang sinasabi na kung gusto kong mapalapit sa isang tao, kailangan kong maging prangka at makapal ang mukha. Ganoon daw po umunlad ang aming angkan. Malakas na natawa si Zufan. Tama siya. Umangat ang Luo Clan dahil marunong silang umasa sa lakas ng iba, at dahil sa isang napakakapal ang mukhang, napailing siya habang patuloy na tumatawa, waring binabalikan ang masasayang alaala ng nakaraan. Iha, sabihin mo na ang pakay mo. Tutulungan kita kung kaya ko. Nagliwanag ang mukha ni Lucifan at magalang na yumuko. Maraming salamat po, Uncle. Sa loob ng 2 buwan ay ipagdiriwang ni Ama ang kanyang malaking karawan. Gusto ko sana siyang bigyan ng espesyal na regalo, pero napagtanto kong nasa kanya na ang halos lahat ng bagay sa mundo. Nang mapadaan kami rito, nalaman kong pambihira ang inyong husay sa paggawa ng mga espiritual na espada. Kaya narito po kami upang humiling ng isa. Napangiti si Zufan. Mabuti kang anak. Handa kang magpakahirap para lamang sa isang regalo. Ngunit bigla siyang napasimangot. Aba, ang batang si Yunhai, umaabot na pala sa pagdiriwang ng malaking karawan. Paano naman ang sa akin? Sabay-sabay na nalaglag ang panga ng 3 kabataan. Bata. Tinawag niya ang pinuno ng Luo Alliance na Batang Yunhai. Kahit ang Exalted Double Dragons ay hindi mangangahas magsalita ng ganoon kay Luo Yunhai. Ngunit sa buong mundo, iisa lamang ang taong may karapatang tawagin siyang Batang Yunhai, si Zufan.
Kahit tumanda pa si Lo Yunhai, hindi siya kailanman magrereklamo sa tawag na yon. Tumawa si Kiao. Ama, naiinggit ka ba? Gusto mo ba kaming magdaos din ng engrandeng kaarawan para sa'yo ni Kuya? Umikot ang mga mata ni Zufan. Kalokohan. Hindi pa ako ganoon katanda. Pagkatapos ay napangiti siya habang inaalala ang nakaraan. Pero isipin mo nga naman si Yunhai ay may engrandeng pagdiriwang na ngayon. Noong una ko siyang makita, sanggol pa lamang siya. Napatingin ang tatlo sa isa't isa. Kung nakita niya si Lo Yunhai noong sanggol pa ito, hindi ba't nangangahulugan iyon na isa siyang sinaunang nakatatanda ng Luo Alliance? Ngunit impossible iyon. Isa lamang siyang ermitanyong nasa ikalimang antas ng Profound Heaven Realm, namumuhay ng payak kasama ang isang lalaki at isang babaeng bata. Hindi iyon ang anyo ng isang makapangyarihang haligi ng alyansa. Mas lalo silang nalito habang nakatitig kay Zufan. Umiti lamang siya at sumigaw. Iha, gusto mo ng espada? Pumili ka ng kahit alin dyan. Maraming salamat po, Blind Uncle. Masayang tumakbo si Lo Sifan at hinilasik si Nyanyang. Hindi ba kilala ang inyong angkan sa sining ng espada? Tulungan mo akong pumili ng pinakamagandang regalo para kay Ama. Nasa akin na yon, Sister Sifan. Nagmukhang maasim si Long Jianshan habang nakasunod sa kanila. Nang pagmasdan ng mabuti ni Xi Nyanyang ang mga nakasabit na espiritual na espada, bigla siyang namangha. Kahanga-hanga, tunay na kamangha-mangha. Bawat isa sa mga espadang ito ay pambihira. Ang mas kakaiba pa, kahit ang isang unang antas na espada ay mas mahalaga pa sa pakiramdam kaysa isang ikasyam na antas na espada. Hindi ko tuloy alam kung alin ang pipiliin, ang una o ang ikasyam na antas. Napangiwi si Long Jianshan. Siyempre ang ikasyam na antas. Hindi mo naman pwedeng regaluhan ang Alliance leader ng unang antas na espada. Tumikim siya ng may pagmamataas. Anong klaseng angkan ng espada ba kayo kung hindi mo man lang alam ang simpleng bagay na yon? Kung ako ang tatanungin, kunin mo na ang may pinakamataas na antas at umalis na tayo. Ngunit nag-alinlangan pa rin si Xi Nyanyang. Pero pakiramdam ko talaga, mas mahusay ang unang antas na espada. Kalokohan. Kailan pa naging mas mahusay ang unang antas kaysa sa ikasyam? Hindi malaman ni Xi Nyanyang ang gagawin. Tumawa pa si Long Jianshan. Sister Sifan, nakita mo? Ang yabang niyang ipinagmamalaki ang angkan nila, pero hindi man lang makapili kung alin ang mas maganda. Bakit mo pa siya pinatulong? Ngunit bago pa sila makapagpatuloy, lumapit si Zufan. Hindi na kailangang mamili. Marahan niyang hinaplos ang mga talim ng mga nakasabit na espada. Perpekto ang bawat isa sa mga espadang ginawa ko. Napatingin ang tatlo sa kanya. Ang espada ay parang tao. Bawat isa ay may sariling personalidad at sariling landas, maging ito man ay unang antas o ikasyam na antas. Kapag hindi nauunawaan ng may-ari ang landas ng kanyang espada, unti-unti silang nagkakalayo. Hindi sila lalago ng magkasama. Ngunit kapag nagkaunawaan sila, pareho silang lalakas. Totoong ina po ng Sword Marquise Abod si Xi Nyanyang. Kaya siya nag-aalinlangan. Itinuro niya ang isang unang antas na espada. Ginawa ko ang espadang ito 3 taon na ang nakalipas. 3 buwan ko itong hinubog. Sa tuwing may bago akong nauunawa ang katotohanan tungkol sa landas ng espada, gumagawa ako ng mga espada mula unang antas hanggang ika-12. Inuulit ko ang prosesong iyon upang mas maunawaan ang diwa ng espada. Ang ikasyam na antas na espadang iyon ay mataas nga ang kalidad, ngunit mababaw pa ang pagkaunawa sa landas ng espada na nakapaloob dito. Samantalang ang unang antas na espada ay higit na makatutulong sa isang tunay na espadaero upang malinang ang kanyang sarili at maabot ang mas mataas na kaliwanagan. Napailing si Long Jianshan. Espada lang naman yan. Sandata lang. Ngayon lang ako nakarinig na may sandatang nakatutulong sa pagpapalakas ng cultivation. Napangiti si Zufan. Ganyan din ang iniisip ko noon. Ang mangmang ay hindi kailanman makikita ang katotohanan. Hindi kailanman bubuksan ng espada ang puso nito sa isang taong itinuturing lamang itong kasangkapan. Ang espada ang hari ng lahat ng sandata. May sarili rin itong dangal. Kung hindi mo ito pakikitunguhan ng buong katapatan, hindi mo kailanman mauunawaan ang tunay nitong puso. Iyan ang dahilan kung bakit napakaraming espadaero ang nananatiling mababaw ang pagkaunawa sa landas ng espada.
At upang marating ang mas mataas na antas, hindi sapat ang talento at pangunawa lamang. Kailangan din ng taos pusong katapatan. Dito muna natin puputulan ang ating nobela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.